Mga buwan-buwan na dapat sanang binabayaran ng isang OFW katulad ng SSS, Pag-ibig, OWA, umpisa na natin. Ito yung existing contributions table ng SSS para sa mga land-based OFWs. Para madali mo maintindihan yung table na to, i-convert mo muna kung magkano sinasahod mo dito abroad. So dito, kunwari, dito sa Saudi, sumasahod ka ng 1,500 reals. I-convert mo muna yan into Philippine pesos. So yung 1,500 multiply lang natin ng 15 pesos, so nasa 22,500 pesos yan. Ngayon, hanapin natin dito sa unang column kung saan pumasok yung 22,500 mo. I-highlight ko na lang dito. So titingin ka ngayon, gagawa ka ng linya, hanapin mo yung dulong column naman. Yun yung magiging monthly contribution mo. Kaya monthly contributions mo ay 3,375 pesos. So kunwari, sumasahod ka naman ng 2,000 reals. So pag kinonvert natin yan is nasa 27,000 naman. So ito naman yung monthly contribution na dapat binabayaran mo talaga. Paano naman kung sumasahod ka ng lagpas 34,750? Ito naman yung para sa'yo. So tingin ka sa unang column, tapos linyahan mo lang hanggang sa dulo, yun yung dapat na binabayaran mo. Bali dito is 5,250 dapat buwan-buwan yung SSS contributions mo. Kaya kung tutusin, mas swerte pa rin yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa Pinas kasi pagdating sa SSS contributions nila, kahati nila yung company dun sa buwan-buwan na hulog. Tapos mas malaki pa yung hinulog ng company kaysa sa kanila. So tingnan lang natin yung 22,500 na sahod na empleyado, ganito yung SSS contribution niya. Lilinyahan lang natin. Ayan. So kung titignan natin, yung company is mas mataas yung hinuhulog kaysa dun sa empleyado, dun sa SSS account ng empleyado. So sa empleyado, yung company naghuhulog ng 2,280 pesos buwan-buwan, tapos yung empleyado naman is naghuhulog lang ng 1,125 pesos. Tapos pag tinignan natin yung dulo, yun yung pumapasok na pera dun sa SSS account niya buwan-buwan. Pero since OFW tayo, so wala tayong katulong sa paghulog ng SSS contributions natin. Buo nating babayaran yon. So ito yung table kung ang sahod mo ay 1,500 reals or 22,500 pesos pag kinonvert. So sa SSS, ito dapat yung buwan-buwan na hulog mo, 3,375 pesos. Okay? Pagdating sa paghulog ng SSS, maluwag naman sila. Kunwari, ngayong taon, mula January hanggang September, pwede mo yan bayaran hanggang December 31. Tapos yung October hanggang December naman, pwede mo naman bayaran yan hanggang January next year, sa January 2026. Tapos sa Pag-ibig naman is 200 pesos buwan-buwan. Yan yung minimum. Kung gusto mong gawing 500, 1,000, depende sa'yo. Decision mo yun. Ang maganda naman kasi sa Pag-ibig is malaking magbigay ng interest dun sa savings account mo. So pag nag-retire ka, ang laki ng patong niya sa mga interest. So malaki yung makukuha mo rin pag nag-retire ka. Additional yun. Tapos yung OWA, 1,450 pesos every 2 years. Okay? So malaking bagay din to kasi once na may mangyaring masama sa'yo, yan yung tutulong sa'yo. So kung titignan natin, 22,500 yung sahod mo kada buwan, yun naka-convert na. Bali, ang total na binabayaran mo buwan-buwan is 3,575. Bali yung 3,375 dun sa SSS and 200 naman yun sa Pag-ibig. Yung OWA hindi ko sinama kasi every 2 years naman yung pagbayad nun. Andito sa ilalim yung pinagkaiba ng SSS, Pag-ibig at saka yung OWA. Yung SSS ay para sa pensyon, yung Pag-ibig ay para sa mga housing loans, yung savings mo, tapos calamity loans, tapos yung OWA naman is pag may nangyaring masama sa'yo. Gawa pa tayo na isa pang example. Kung ang sahod mo naman is 2,000 reals, pag kinonvert natin yan into Philippine peso ay 30,000 pesos. So ito naman yung magiging monthly na dapat na hinuhulog mo. So sa SSS is 4,500. I-highlight ko lang ulit sa table na to. Kung 30,000 yung sahod mo, hanapin mo dito, tapos linyahan mo hanggang sa dulo ng table, yun yung magiging monthly na hulog mo sa SSS. Tapos Pag-ibig, ganun pa rin. 200 yung minimum, tapos decision mo kung gusto mong lakihan or dagdagan pa. Tapos OWA, 1,450 pa rin. Good yan for every 2 years.